Si Russell ay nakaramdam ng labis na pasasalamat sa kanyang mga kaibigan. Hindi siya humihiling ng anumang kapalit, sapat na para sa kanya na may mga taong handang ipaglaban siya laban sa kawalang katarungan. Buong puso niya silang pinasalamatan, dahilan para mamula si Ban Yuan sa hiya. Pilit niyang itinago ang kanyang pagkapahiya at nagbiro na ginawa lang niya ito para makabawi, dahil hindi naman talaga niya forte ang paligsahan ng lakas. Samantala, napangiti si Light at bahagyang bumhantong hininga, iniisip na tama ngang si Ban Yuan ang naihalal na class president. Ngunit sa dormitoryo ng mga estudyante, sa akala nilang kalmado na ang lahat, muling bumalik ang mga delinquent. Ngayong mas galit at mas mapanganib, armado na sila ng mga sandata, determinado silang ipaghiganti ang kahihiyan na ipinataw sa kanila ni Light. Ngunit ang ating proud knight ay walang bahid ng takot. Nakatayo siya ng kampante, nakapamaywang pa, handang bigyan ng leksyon ang mga minor characters na ito. Sa kabila ng galit at paghihiganti ng tatlong delinquent, hinarap sila ni Light ng may hindi matitinag na tapang. Habang iniimbestigahan siya tungkol sa livestream na nagwasak sa kanilang semestre, itinuturing nila itong dahilan kung bakit sila napansin ng mga seniors at itinakwil ng iba pang estudyante. Sa matinding hiya at galit, lumala ang kanilang pananakot hanggang sa tuluyan na silang naglabas ng kanilang mga sandata. Samantala, ang propesor na naroon ay sinadyang deadmayan ang nangyayaring puot sa kanyang harapan, ipinapakita ang kawalang katarungan na kinakaharap ni Ban Yuan at ng kanyang mga kaibigan. Ang sitwasyon ay tila isang biro, kung saan ang mas makapangyarihan ay walang pakialam sa paghihirap ng mahihina. Habang lumalala ang tensyon, nagtago si Russell sa likod ni Light, nanginginig sa takot. Samantala, nanatili namang kalmado si Light at may sinabi sa mga delinquent, isang bagay na agad nilang ikinagalit. Isang delinquent ang agad na sumugod at hinablot ang kwelyo ni Light, galit na galit, pinipilit siyang ulitin ang kanyang sinabi. Ngunit imbes na matakot, buong tapang niyang inulit ito, handang harapin anuman ang susunod na mangyayari. Bitawan niyo ang mga barbaric na ugali ninyo kung gusto niyo akong pakinggan, diretsyong sabi ni Light. Dahil sa matinding galit matapos matawag na barbarian ng isang taong mula sa lower dimension, isa sa kanila ang naglabas ng espada at idinikit ito sa leeg ni Light. Ngunit bago pa man magkaroon ng pagkakataong umatake, isang mabilis at walang kapantay na strike ang nagwasak sa espada, naputol ito sa dalawa sa isang iglap. Napakabilis ng galaw ni Light kaya't ni hindi man lang nagkaroon ng oras ang mga delinquent para tumugon. Kahit si Ban Yuan ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, agad siyang binaha ng system messages habang sinusubukan niyang intindihin ang bagong concept na ito. Sa wakas, tunay na nabigyang katuparan ni Light ang kanyang pangalan. Ang kanyang espada ay biglang kumislap ng gintong liwanag, bumuo ng masalimuot na simbolo na dumadaloy sa hangin sa buong silid. Sinubukan ng delinquent na ipagtanggol ang sarili, ngunit dahan-daang lumapit si Light, ang kanyang espada ay nagliliwanag ng may hindi matitinag na awtoridad. Kung gusto mong makipag-usap, humingi ka muna ng maayos na permiso, malamig niyang sabi. Sa tindi ng presensya ng espada ni Light, napaluhod ang delinquent. Samantala, si Ban Yuan ay tulala sa pagbabago ng aura ni Light, nagtataka kung hanggang saan talaga ang kakayahan nito. Ngunit hindi pa tapos si Light sa kanyang leksyon. Nang may hindi matinag na awtoridad, tumingin siya pababa sa delinquenteng nakaluhod. Sa wakas, tumigil na rin ang ingay ng mga barbaro, aniya. Matapos matanggap ang nararapat na pagbati, tinalikuran niya sila, iniwan. Ang ibang delinquent na nanginginig sa takot, habang ang kasamahan nila ay nahihirapang bumangon dahil sa bigat ng presensya ni Light. Pagkatapos, hinarap ni Light ang propesor na tahimik lamang na nanood sa buong pangyayari. Pilit na ipinagtanggol ng propesor ang kanyang kawalan ng aksyon sa pamamagitan ng pagsasabing isa lang itong practical sparring, isang bagay na hinihikayat umano ng academy. Ngunit mabilis siyang itinama ni Light. Kailan ako pumayag sa sparring na ito? Malamig niyang tanong. Napahiya ang propesor at sinubukang isisi kay Light ang nangyari, pinararatang ang gumamit ito ng personal artifact. Ngunit walang takot na sumagot si Light. Sinasabing ipinagtanggol lang niya ang sarili laban sa isang hindi makatarungang pag-atake. Nang akusahan siya ng propesor na gumamit ng energy, kalmado niyang ipinaliwanag na ito ay upang maiwasan ang mas matinding pinsala, isang sagot na tuluyang nagpatahimik sa propesor. Habang ang argumento ay umiinit, parehong nag-aalala sina Ban Yuan at Russell na baka magdulot ito ng mas malaking problema kay Light. Sa rurok ng tensyon, nang magsimula ng i-charge ni Light ang kanyang artifact upang harapin ang parehong delinquent at propesor,
isang mabilis at malakas na flick sa kanyang noo ang pumihil sa kanya. Si Dako ang nagawa iyon, agad siyang binalik sa katinoan. Napangiwi si Light sa sakit at nagsimulang magreklamo, tuluyang nakalimutan ang dapat sana'y gagawin niyang reckless action. Hindi naman siya tinantanan ni Ban Yuan, na agad siyang pinangaralan. Pinalipad ka lang ng espada kanina pero ang angas mo pa rin, pang-aasar niya. Habang patuloy ang kanilang pagtatalo, unti-unting nawala ang tensyon sa silid. Lalo pang gamaan ang atmosfera nang lumabas na ang propesor, iniwan ang lahat na may pakiramdam ng ginhawa. Nawala na ang matinding energy ni Light, ngunit hindi natapos ang pang-aasar ni Dako. Iyak ka ng iyak pero may hawak kang divine artifact. Tukso ni Dako. Habang nagmamasid, napansin ni Ban Yuan na parang isang tikang time bomb si Light sa kanilang grupo. Nagsimula siyang mag-alala na baka sa patuloy nilang pagkakasangkot sa mga kaguluhan ay humantong ito sa mas malalang parusa sa kanila sa hinaharap. Nainas si Light sa obserbasyong ito, lalo na't nagmula ito kay Ban Yuan na isa ring troublemaker. Nagkaroon ng mainit na palitan ng opinyon, ngunit sa huli, inamin ni Light na gusto lang niyang ipagtanggol ang kanyang prinsipyo. Habang patuloy ang kanilang debate, si Dako ay masaya lamang na kumakain ng sweets, tila aliw na aliw sa drama. Sa huli, kahit anong pangangatwiran ni Light, hindi pinalampas ni Dako ang pagkakataong pagtawanan siya, lalo na sa eksenang naihagis siya ng sarili niyang divine object, parang pabo na inihaw sa harapan ng lahat. Ban Yuan na pagdesisyon ng palitan ng usapan at magdala ng mas seryosong paksa. Dinala niya sa usapan ang payo ni Professor Yamina tungkol sa pagiging maingat sa inggit ng ibang estudyante. Sumang-ayon si Dako at itinuro na kung magpapatuloy sila sa ganitong paraan, mas magiging mahirap ang kanilang buhay sa paaralan, na posibleng magdulot ng mas maraming balakid sa kanilang hinaharap. Kasunod nito, tinanong niya si Ban Yuan, bilang class representative, kung ano ang pananaw nito sa lumalaking isyong ito. Habang patuloy na namumuhay si Ban Yuan sa akademya, mas lalong nagiging malinaw sa kanya ang isang malalim na problema, ang malaganap na kaisipan ng pagiging mas mataas batay sa lahi o likas na lakas, pati na rin ang matinding paghamak sa mga galing sa mas mababang dimensyon. Lalong pinalalala ito ng isang lumang sistema na patuloy na nagpapalaganap ng ganitong pag-iisip, na tila ba ito ay isang hindi matatawarang katotohanan. Nais ni Ban Yuan malaman kung ano ang magagawa ng isang outsider tulad niya sa isang mundong matagal nang nakakulong sa ganitong pananaw. Bukod dito, nais din niyang maunawaan ang pananaw ng kanyang mga kaklase tungkol sa bagay na ito. Sa isang talakayan, tinanong ni Ban Yuan ang kanyang mga kaklase kung ano ang pinakamahalaga para makabuo ng emosyonal na koneksyon, o mas malawak pa, paano ba talaga makuha ang tiwala ng iba't ibang uri ng tao. Nagbigay ng sagot si Light, na ayon sa kanya, ang matatalinong pag-uusap ay isang paraan upang mapalalim ang relasyon. Samantala, iginiit naman ni Dako na ang tunay na batayan ng paggalang ay kapangyarihan. Ngunit nagbigay si Ban Yuan ng ibang pananaw, na hawak na nila ang susi sa problemang ito. Aniya, sapat na ang kanilang kaakit-akit na hitsura. Iminungkahi niya ang paggawa ng isang channel kung saan ipapakita nila ang kanilang pang-araw-araw na buhay, paliwanag niya, ito ay isang popular na paraan upang bumuo ng koneksyon sa kanyang home planet, Earth. Bagamat hindi pamilyar sa konseptong ito, nalito si Light, kaya't ipinaliwanag ni Dako na ang ibig sabihin nito ay paglikha ng isang imahe at pagpapakita nito sa publiko. Dagdag pa niya, ang pagtatayo ng isang malakas at positibong imahe sa isipan ng mga tao ay maaaring magbukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon. Ang pagkakaroon ng pamilyaridad ay maaaring magdulot ng paggalang, at kung suswertehin, maging pagsamba pa sa kanilang target. Gayunpaman, hindi seryoso si Light sa sitwasyon at tila hindi niya makita ang dahilan kung bakit kailangang makipagsagupaan kung ang tunay na layunin ay makuha ang respeto at paghanga ng iba. Agad siyang sinaway ni Ban Yuan, ipinaalala na ito ay isang seryosong sparring match at hindi isang performance lang. Sa kabila ng pagsisikap ni Ban Yuan na kumbensihin siya, nanatili pa ring hindi motivated si Light na lumaban ng buo. Napansin ni Dako ang kanyang kawalan ng gana kaya't sinigurado niyang mapupukaw ito. Hinawakan niya ang kwelyo ni Light at agad siyang binagsak sa lupa upang mawala ang kanyang pagiging kampante. Dagdag pa rito, tinukso siya ni Dako, sinasabing kung ito na lang ang kakayahan niya. Masyado siyang mahina. Sinundan niya ito ng mas matinding insulto, binanggit ang pagkatalo ni Light sa isang kakaibang artifact noong nakaraan, at sinabing kahit kunin pa niya ang kanyang espada, wala itong silbi sa laki ng agwat ng kanilang lakas. Dahil dito, nag-apoy ang galit ni Light at bigla siyang umatake kay Dako.
Samantala, pinuri naman ni Ban Yuan si Light sa kanyang performance, sinasabing magiging maganda itong panoorin sa camera. Subalit, nanatiling may pag-aalinlangan si Russell sa plano ni Ban Yuan. Tinanong niya kung talagang makakatulong ito sa kanilang buhay sa paaralan. Paliwanag ni Ban Yuan, hindi ito magdadala ng agarang pagbabago, ngunit tiyak na magkakaroon ito ng epekto sa paglipas ng panahon. Upang ipaliwanag pa ito, sinabi niya na kung ang mga taong bumabagabag sa kanila kamakailan ay nalaman kung gaano sila kahusay, hindi na sana sila naglakas loob na guluhin sila. Tumango si Russell bilang tanda ng pag-unawa, habang si Ban Yuan, sa kabilang banda, ay tila naaawa sa sahig na patuloy na tinatamaan sa walang humpay na sagupaan ni Dako at Light. Sa huli, pinakalma ni Ban Yuan si Russell, sinabing hindi niya kailangang masyadong mag-alala sa resulta. Idinagdag pa niya na ang kagandahan ni Russell ay hindi dapat sayangin sa mga walang saysay na pag-aalala. Napatigil si Russell sa sinabi niya, bagamat tila kakaiba ang pahayag ni Ban Yuan, hindi niya maitatanggi na may kapangyarihan ang kanyang mga salita. Kapag may sinabi siya, parang totoo ito kahit hindi pa nangyayari. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin si Dako sa laban, hinahamon si Light na lumaban ng seryoso ngayong tapos na ang kanyang pagpapainit. Ngunit, tumanggi si Light na ipagpatuloy ang laban na pagpasyahan niya na si Dako ay isang halimaw na hindi na dapat niyang kalabanin pa. Ang eksena ay lumipat kay Russell, na nakaupo sa cafeteria at sinusubukang kainin ang kanyang noodle soup na may sobrang daming cilantro. Kahit pa gusto niyang namnamin ng sandali, hindi niya talaga malasahan ng maayos ang pagkain, para itong sabon. Sinubukan siyang eye comfort ni Dako, sinasabing masasanay din siya rito kalaunan. Kasunod ng mungkahi ni Ban Yuan, nagsimula ang Class 11 na mag-upload ng mga video tungkol sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa bagong likhang channel na tinawag nilang Rebellion. Agad na sumabog ang reaksyon ng mga estudyante, marami ang nagulat sa ipinakitang lakas ni Dako at Light, lalo na't mga freshmen pa lang sila. Subalit, may ilan ding hindi makapaniwala at iniisip na peke lamang ang mga video. Naging palaisipan din sa iba ang ipinakitang paglalaro ng Class 11 ng board games, isang bagay na tila bago sa kanila. May mga natuwa sa ideya ng paggamit ng mga parisukat na bato at papel bilang libangan, ngunit may ilan ding natawa at inisip na sobrang kakaiba nito. Lalong lumakas ang reputasyon ng Class 11 nang ibahagi nila ang kanilang mga pakikisalamuha kay Professor Yamina. Dahil dito, nagkaroon ng mas maraming respeto at kredibilidad ang kanilang channel. Gayunpaman, hindi may kakailan na may mga estudyanteng hindi maitago ang kanilang selos kay Ban Yuan, naiinggit sa pagkakataon niyang mapalapit sa mga kaakit-akit na babae. Lalo na kay Russell, na maraming estudyanteng napahanga, lalo na nang sumang-ayon sila sa kanyang opinyon na lasang sabon ang pagkain sa cafeteria. Patuloy na sinubaybayan ng mga estudyante ang updates ng channel, at lalo silang na-excite nang makita nilang may nakaschedule na live stream kinabukasan. Lalo na dahil sa parehong araw, nakatakda silang umakyat sa tower. Samantala, nasa loob ng dormitoryo si Ban Yuan kasama ang Class 11, nagulat nang madiskubreng umabot na sa mahigit 1,000 ang subscribers ng kanilang channel sa loob lamang ng isang araw. Si Light naman ay halos hindi makapaniwala, at medyo naiinis, nang malaman niyang ang pinakasikat na video sa kanilang channel ay ang eksenang siya ay nabugbog. Habang ni-review nila ang progreso ng kanilang channel, dumating si Professor Yamina. Namangha siya at pinuri ang ideya ng Class 11, sinasabing sa isang lugar tulad ng Union Academy, isang top-dimensional institution kung saan ang mga himala ay tila pangkaraniwan, walang estudyante ang nakaisip na gumawa ng media content. Ayon sa kanya, nataman ng Class 11 ang kakaibang aspeto ng kanilang mundo at nagawang gawing entertainment at koneksyon ang kanilang channel. Ipinaliwanag naman ni Ban Yuan na ang tagumpay ng kanilang channel ay malaking bahagi dahil sa viral sparring video. Samantala, tahimik na nagrereklamo si Light tungkol sa katotohanang ang pinakasikat na video ay ang kanyang pagkatalo, pero wala namang nagbigay pansin sa kanyang hinaing. Ngunit nagbalik ang atensyon ng lahat ng ipaalala ni Professor Yamina na ngayong araw na sila papasok sa tower. Tinanong niya kung handa na ang lahat, at doon napansin ni Ban Yuan na siya na lang ang natitirang nakauniforme, habang ang iba ay nakasuot ng mas komportableng kasuotan para sa laban. Ipinaliwanag ng kanyang mga kaklase na dahil sa sunod-sunod na laban sa loob ng tower, mas pinili nilang magsuot ng mas madaling galawan. Tinanong ni Professor Yamina kung komportable si Ban Yuan sa kanyang suot. Habang iniisip ang kanyang nakaraan, napagtanto niyang hindi naman niya kinakailangang magsuot ng espesyal na damit para sa laban noon.
Ngunit, tanggap na niya na ito na ang buhay na pinili niya, isang buhay kung saan kailangan niyang lumaban para mabuhay. Kaya naman, nagpa siyang manatili sa kanyang academy uniform. Matapos makumpirma ang kahandaan ni Ban Yuan, inihanda ni Professor Yam Ina ang kanilang pagpasok sa Tower of Babel. Sa isang iglap, nag-teleport siya kasama ang Class 11 sa harapan ng tore. Pagdating nila, agad silang napansin ng ibang estudyante. Marami ang namangha nang makita ng personal ang mga miyembro ng Rebellion Channel. Ngunit, kapansin-pansing tila balisa si Russell, tila naguguluhan sa kanyang paligid. Napansin ito ni Professor Yam Ina at ipinaliwanag na sila ay nasa harap ng pasukan ng Tower of Babel. Sinabi rin niyang maghapon na itong bukas at bagamat may nakatakdang pagkakasunod ng pagpasok base sa antas ng pag-aaral, inilagay sila sa pila ng mga second-year students. Namangha si Dako nang malaman niyang sila ang unang freshman na binigyan ng permiso na pumasok sa tower. Ipinaliwanag ni Professor Yam Ina na ang espesyal na pahintulot na ito ay dahil sa mataas nilang reputasyon at impluensya. Habang naghihintay ng kanilang turn, napansin ni Light ang isang grupo ng mga pasaway, ang parehong mga nagbanta kay Russell noon, na ngayon ay may ibang aura habang pinagmamasdan ng Class 11. Napansin ito ni Ban Yuan at pabirong sinabi na malamang maging subscribers na rin sila ng channel nila dahil sa sobrang impluensya nito. Ngunit biglang itinuro ni Dako si Erecto, na nakatingin sa kanila ng may matinding galit. Nagtagpo ang mga mata nila ni Ban Yuan, ngunit sa halip na magsalita, pinili nitong lumayo at tahimik na naglakad palayo. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.